Praise the Lord, magandang gabi sa bawat isa. Salamat na ngayon ay muli namin kayong makakasama tungkol dito sa ating gagawing pag-aaral. At tinawag ko itong TBTI Delicacies. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yan. Ang alam ko lang yan ay tungkol yan sa pagkain. At sa oras na ito ay pag-uusapan po natin ang aklat ng Galacia. Marami pong sinasabi ang mga tao rito. Sabi ng isang narinig ko, it is like a pebble in the hands of David. Kung maalala ninyo, yung bato na ginamit niya para gapiin si Goliath, ganyan ang inihambing sa aklat ng Galacia. Sabi pa ng isa, every sentence is a thunderbolt. Ibig sabihin ay parang kidlat. Paul put more of himself in this letter na nangangahulugan na emotional siya rito. Another thing ay too intellectual na nangangahulugan, Paul poured out his rabbinical background and training sa aklat na ito. Actually, marami pa, pero sa tingin ko ay wala namang gaanong kaibahan, lalo na sa aklat ng unang Korinto na kung saan ay iba nga lang ang tinatalakay niya doon. Yun ay tungkol sa kasalanan, samantalang dito sa aklat ng Galacia ay tungkol naman sa katuruan. At katatapos lang namin sa aklat ng Hebrews na ito ay may similarity. Ang kaibahan lang sa aklat ng Hebreo ay binabalaan pa lang sila na huwag nilang iwanan ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Dito sa aklat ng Galacia ay mukhang napasimulan na silang pasukin ng maling aral. Ganon ang kaganapan. Tinanggap na nila yung kalaban sa pananampalatayang itinuro sa kanila ni Apostol Pablo. Si Pablo rito ay makikita natin na istrikto yung kanyang damdamin. Very passionate siya, mga kapatid, pero yan ay hindi bago sa akin sapagkat yan ang nakikita ko rin sa Panginoon. Mas higit kong maikukumpara si Pablo na malapit sa attitude ni Christ. Sapagkat kung maalala ninyo na sinasabi ko na mas maraming pagkakataon o ang Panginoon ay nagagalit sa kanyang mga alagad kaysa sa siya ay natuwa. Bibihirang nabibigyan ng katuwaan ng Panginoon, samantalang lagi siyang galit kapag merong mga sinasabi at ginagawa ang kanyang mga alagad na mali. Nakikita ko si Apostol Pablo na ganon, na nangangahulugan na iba ang kanilang puso. Ayaw nila na mawala ang katotohanan at higit nilang nanaisin pa na iwanan sila ng kanilang mga kasama. Alam natin yung ginawa ng Panginoon sa John chapter 6 na kung saan ay iniwan siya ng napakarami niyang alagad at hinamon pa niya yung kanyang 12 kung sila ay sasama rin doon sa mga umalis sa kanila. Nangangahulugan yan na ayaw nila na nagkakompromiso sa kanilang hinahawakang katotohanan. Dito sa aklat na ito ay maraming comparison ulit. Unang-una ay tungkol sa Ebanghelyo. Ang pagpasok nito, mamaya ipapakita ko sa inyo ang mga ilang talata. Ang aklat na ito ay walang duda na si Pablo ang sumulat. Nakalagay ang kanyang pangalan doon sa pasimula ng aklat na ito. By the way, mga kapatid, sa mga naunang panahon para maunawaan natin, katulad halimbawa sa Lucas Kabanata 4, nung pumasok ang Panginoon sa sinagoga na siya ang nakatakdang tagapagsalita, ay inabot sa kanya yung balumbon. Yung balumbon, mga kapatid, ay malamang nakalagay ito sa kahoy na medyo mahaba. Minsan isa, minsan ay dalawa. Pero palagay ko ay dalawa para pagka ito ay inikot yung isa, ay makikita yung
mga nakalagay doon. Pero susunod yung isa na habang ito ay binubuksan, linulubayan naman yung kabila. At dito sa aklat na ito ay agad na agad na makikita ang pangalan ng sumulat. Kaya kung titingnan ninyo yung pasimula ng aklat na ito sa Galacia 1:1, ang unang nakalagay diyan ay ang pangalan ni Pablo. Kalaunan ay yung kanilang greetings at saka pa lamang yung mga ibang sasabihin nila. Ganun po ang style ng mga ginagamit nila sa pagsusulat. At ang pagsusulat sa mga kapanahunan yon ay medyo mahaba sapagkat ito ay mga malayuan. Sometimes ay dinadala ito ng mga nakakabayo, kung i-imagine natin, bagamat kalimitan sa ginagamit ni Apostol Pablo ay by land or by seas. Pero alam naman natin na hindi si Pablo ang nagdala ng sulat na ito, kundi ito ay pinadala niya sa mga taga-Galacia. So imagine natin, medyo matagal na dumating ang mga sulat. Kailangan ay habaan nila. Maalala ko yung ginawa ng sumulat sa aklat ng Hebreo na sinabi pa niya doon pagkatapos ng 13 chapters ay sinabi ng sumulat na siya ay sumulat lamang sa kanila ng maikling liham. Ibig sabihin, yung ganong kahaba na sulat ay maiksi sa kanila sa kapanahunan yon sapagkat bibihirang makarating. Kaya itodo na nila yung kanilang pagsusulat. At itong aklat ng Galacia ay napakaiksi nito, pero para sa atin, of course, ay mahaba. Kung kayo'y mauupo at basahin nyo ito, malamang aabutin kayo ng 1 oras kapag hindi kayo ganong kabilis magbasa. But anyway, mga kapatid, ito yung ating pag-uusapan, aklat ng Galacia o sulat sa mga taga-Galacia. Tungkol naman sa panahon na pagkasulat nito, iba-iba ang nakikita kong ibinibigay na date of writing. Merong nagbibigay ng 48 to 50 AD, Anno Domini, na nangangahulugan ang templo sa kapanahunan yan ay nandiyan pa. Kung titingnan ninyo, itong sulat na ito ay hindi lamang po para sa isang iglesia. Galatian churches po ang ginagamit ni Apostol Pablo. Galatian churches po ang ginagamit ni Apostol Pablo. Meron po akong isang bagay na nais itanong sa inyo. Ano ang maalala nyo sa aklat na ito? Palagay ko, kung kayo ay medyo matagal ng Kristiyano, ay alam na alam ninyo ang Galatians 2:20. For I have been crucified with Christ, nevertheless I live yet not I, but Christ liveth in me. And the life I am now living in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Yan ang Galatians 2:20. Nalulungkot lang ako na marami ay hindi alam yung verse 19. Sapagkat yung verse 19, para masabi mo yung verse 20, kailangan ay alam mo yung verse 19. Alam niyo ba yon? Sinubukan niyo na ba na basahin yung verse 19 para sa ganon ay maikot ninyo ng totoo ang verse 20? Marami sa nakakaalam sa verse 20 ay hindi alam ang verse 19. Basahin nyo lang po at tingnan ninyo kung ano sinasabi. At totoo ba yung verse 19 sa atin? Kung hindi yung totoo, hindi rin totoo ang verse 20 sa atin. At meron dito ay kabisado ng mga ebanghelista. Ano yon? Sa Galatians 6:19 to 21. Ang sabi doon ay hayag ang mga gawa ng laman, karimarimarim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulang, pagkapuot. I mean, it's all about sin. Bago yun namang mga bunga ng banal na espiritu. Ginagamit yun ng mga ebanghelista na totoo para sa ganon ay makita na sa kanilang pangangaral ng ebanghelyo, ang problema talaga ng tao ay kasalanan. Ano pa ang kabisado nyo sa aklat na ito? Meron pang memory verse dito ang mga katulad kong pastor. Kung kayo yung mga pastor diyan, palagay ko kabisado nyo ito. Chapter 6, sa 6 and 7, ganito ang sabi niya. Nevertheless, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. Ayan. Ano ibig sabihin nun?
yan ay obligasyon ng mga member ng iglesia o kaya ng mga tinuturuan. Pero yan ay gusto ko lang ipaalala sa inyo. Pero sabi pa ng verse 7, do not be deceived. Ito ang binibigyan ng diin ng marami. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Yun ang sinasabi nila. Isang bagay na paalala ko ulit. Pag tayo ay pastor na memoryado ito at kinukot natin ito, dapat ay alam din natin ang verse 8, 9, and 10. Huwag lang yung 6 hanggang 7. Dapat ay alam din natin yung 8, 9, and 10 at gamitin din natin. Pero ganyan po ang ginagawa ng marami sa banal na kasulatan na pinipili yung gusto nila, lalo na yung mga may pakinabang para sa kanila. Dito sa aklat na ito ay hindi natin makikita sa aklat ng gawa na katulad ng maraming iglesia na ipinut up ni Paul, yung pinayo rin ni Apostol Pablo. Bagamat nabanggit, mga kapatid, mamay ipapakita ko sa inyo na nabanggit yung iglesia sa Galacia, pero makikita nyo na hindi yung iglesia ng Galacia. Saang lugar ito? Ganito ang sabi ng Acts 16:6. Gawa 16:6. Now then, they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden by the Holy Ghost to preach the word in Asia. Una ay alam natin na ang pagdami ng mga iglesia ay naganap sa aklat ng mga gawa. Kaya nga tinatawag ang aklat ng gawa na Book of Expansion. Expansion. Na kung saan ay dumami ang mga iglesia diyan. At nais kong sabihin sa inyo na nakafocus ang pagsusulat na yan sa dalawang leader ng iglesia na si Pablo para sa mga Hentil, apostol ng mga Hentil, at kay Pedro, apostol sa mga Hudyo. Yun ang focus ng pagsusulat dito. Pero pansinin niyo yung binabanggit yung Galacia at nakalagay yung region of Galatia. Region of Galatia na nangangahulugan isang lugar o distrito o kaya ay probinsya o kaya ay estado o kaya ay bansa sa kapanahunang yon. Alam natin na sa kapanahunang yon ay malalawak pa rin ang mga sinasakop ng mga lugar, hindi katulad sa ating mga kapanahunan na magkakatabi na yung mga bansa at meron pang mga bagong ipinapanganak na mga bansa. Mamaya magpapakita rin ako sa inyo ng mapa sa panahon na ipinut up yung mga iglesia sa Galacia. Ang Galacia ay nabanggit din sa 1823. Ganito ang sabi doon, and after he had spent some time there, he departed and went over all the country of Galatia and Phrygia. Ngayon, ang ginamit naman ay country of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. Yan po ang sinasabi tungkol sa Galatia, pero wala pong sinasabi na si Pablo ay nakapag-put up ng iglesia doon. Walang talatandaan, later lang ay makikita natin na sinusulatan niya na at ang tawag pa niya ay mga iglesia sa Galacia. Bakit kaya? Tingnan po natin itong mapa. Ayan, kung nakikita nyo sa inyong mga gadget, ito yung first missionary journey ni Paul. Makikita nyo na siya ay nakabase sa Antioquia. Hindi po ako ang humahawak sa ating monitor, si Pastor Joseph po ang naglalabas nito kaya hindi ko kayo makita at hindi ko maituturo sa inyo, pero makita nyo yung pinagdaanan ni Apostol Pablo sa pamamagitan ng guhit na pinagkunikonekta yung mga dot. So, yan po yung unang missionary journey at mapapansin nyo ang Galacia nandun sa itaas. Yan, nandun sa itaas yung Galacia at tila malaki siya. Nandun yung Cappadocia, yung Bithynia, na kung saan ay nababanggit yung mga yan sa Biblia. Now, ano ibig sabihin nito?
Puntahan muna natin itong pangalawang mapa. Dito naman ay pinapakita yung four missionary journeys of Apostle Paul. Four missionary journeys of Apostle Paul. Ito ay kinuha ko sa online, mga kapatid, kaya pwede niyong hanapin ito. Map during the missionary journey of Apostle Paul. Yun po ang ilagay ninyo at makikita nyo, nandun yung mga yan, maraming mapa doon. Isang problema lang ay mukhang hindi magkakapareho yung mapa. But anyway, hindi natin maalis yun, pero dito naman ay hindi masyadong gumagalaw yung lugar ng Galacia. Ngayon, kung titingnan ninyo mga kapatid, ay dahil yung Galacia ay isang rehiyon o isang bansa, ay meron pong mga nasasakop na malamang sa ating kapanahunan ay mga bayan-bayan kung titingnan natin. Towns. Hindi ko alam kung masabing province. Kung ganyang kalaki yung lupain during that time ay maaaring probinsya na. Pero makikita nyo na meron lang mga ilang iglesia na naiput up si Paul. Pansinin din ninyo na merong kasamang Antioquia malapit sa Galacia. Yun po ay minsan nababanggit yung dalawang yan, kaya maging maingat kayo pagka ini-interpret nyo yung Antioquia. Well, anyway, yung nasa Syria, ang base ni Apostol Pablo, diyan siya nagpasimula. Every time na siya ay bumabalik mula sa mission journey, bumabalik din siya diyan sa Antioquia. That was his base. Ngayon po mga kapatid, para makuha natin yung kailangan natin sa pagtuklas kung paano natin magamit ang kabuuan ng aklat ng Galacia. Una, nais kong sabihin sa inyo na nagturo ako kamakailan ay ipinakita ko yung tinatawag na purpose ng aklat ng Hebrews. Bagamat ang ginamit lang natin ay chapter 13, ipinakita ko lang sa inyo kung paano gumawa ng pag-aaral na by book. Pero kung titingnan ninyo, ay napakahalaga na alam natin talaga ang layunin. Meron nga lang kaibahan pagdating sa mga aklat, mga kapatid. Ang epistles ay siguradong may layunin ang sumulat na tao para sa kanyang mga recipients. Yun ang unang-una. Samantala, halimbawa, yung mga narrative, yung mga katulad ng Matthew, Mark, wag Lucas, dahil ito ay naka-address kay Theophilus at kailangan lang niyang detalyadong ibigay ang mga bagay na yon kay Teofilo. Pero para sigurado tayo ay halimbawa ang John. So Matthew, Mark, John are narratives. Yung nagkukwento sila. So ano ang layunin nila? Para i-present yung mga nakita nila na ginawa ng Panginoon sa kapanahon ng siya ay nagkatawang tao. And of course, makikita nyo yung mga ilang revelasyon o revelation sa kanila, lalo na sa aklat ni John. Pero ang ipinapakita ko sa inyo ay pagdating sa mga sulat o mga letters o kaya ay epistles, ay mahalaga na makita natin ang purpose. Basahin ko itong sinabi ko rito sa next natin. Sabi niya, by inductive research, we establish the purpose of the author for his book. Ang inductive, mga kapatid, ay parang titignan mo yung kabuuan ng aklat bago ka magbigay ng layunin. Sabi ko sa susunod na saknong, inductive research is a bottom-up approach that start with the specific observations and build towards a broader theory. Babasahin mo daw yung aklat para makita mo yung kabuuan ng nakikita mong malamang ay layunin. Sabi pa, instead of beginning with a hypothesis, ano yung hypothesis? Ito yung iniisip mo na dahilan ng sumulat, na maaring hindi ka sigurado dahil hindi mo talaga pinag-aralan ng kabuuan ng aklat na yon. Naglagay ka na ng layunin,
Saka ka palang magsubok. Maraming nag-aaral ng ganyan sa Biblia, kaya hindi nila na-reconcile lahat. Ang katibayan ko rito ay yung pag-aaral na ginagawa ko sa aklat ng Hebreo. Nagawa ko na rin ito sa aklat ng Gawa, pero hindi ko ito na i-video. So alam ko na yung purpose ng aklat ng Gawa. At ngayon ang gagamitin natin ang ganito dito sa aklat ng Galatia. Sabi rito, you collect data first, look for patterns, and then develop an explanation for what you have found. The logic moves from specific to general as a researchers put it from data to theory. Parang ganitong gagawin natin ngayon, mga kapatid, sa madaling paliwanag. Ito yung gagawin natin. Binabasa ko yung aklat ng Galatia, tinitingnan ko yung mga aspeto, ano ba talaga ang layunin ng sumulat nito. Ganun po ang ginagawa ko na pag-aaral. Saka ako magbigay ng layunin na sigurado kong lalabas talaga doon sa aklat na yon. Sabi ko sa ibaba, to discover the purpose of the author is the key to unlock powerful truths in the book after. Saka mo lang makikita yung mga katotohanan. Otherwise, narinig ninyo yung sinasabing out of context, mga ganyan. Tama naman yun. Mahirap yung mga nagbibigay tayo ng pakahulugan na wala na doon sa tunay nilalayon ng sumulat. Iba na. Ang ginagawa natin bali ay tinutuklas natin ang kaisipan ng sumulat nang isulat niya ang aklat na ito. At yan ay makukuha lang sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagbabasa, inoobserbahan mo ang aklat, nang sa gayon ay mapagtugma-tugma mo kalaunan. Saka mo lang masasabi na ito nga ang layunin ng sumulat dito. So pupunta tayo dyan at ang una kong ipakita sa inyo, dahil itong aklat na ito ay mukhang katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, medyo emotional si Apostol Pablo, maraming pagkakataon na siya ay nagagalit at kung ano-ano ang mga sinasabi niya, yung basihan natin kapag pinagsama-sama natin ay ano talaga ang layunin ni Apostol Pablo. So gusto ko munang makipakita sa inyo, ano ba yung dahilan bakit sinulatan niya ang mga taga-Galacia. At ang dahilan ay dahil may gumagambala sa kanila. May gumugulo sa kanilang pananampalataya, sa kanilang natutunan mula kay Apostol Pablo. Ganito ang sabi ng The Fact of Disturbance 1. Yan ang ginagamit ko. Yan lang ang naiisip ko kanina habang ginagawa ko ito. Nang-iistorbo sila nanggugulo sila Kaya the fact, ang katotohanan ng mga nanggugulo. Number 1, sa Galacia 1:6-7. Sabi ni Pablo sa kanila, I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. So makikita nyo na dito pa lang, kung titingnan ninyo, pag binasa nyo yung verses 1 to 5 ng Galatians chapter 1, makikita nyo na pasimula pa lang, medyo mainit na ang ulo ni Pablo. Ginagamit niya na yung kanyang presentation sa kanyang pagkatawag. Kaya kung titingnan ninyo, Paul, an apostle, chosen not by man, naku, medyo mabigat yon. Ibig sabihin ay may mga tao siya na gustong patunayan na ito ay mga kasangkapan hindi ng Diyos kundi malamang ng kaaway. Pero ang sinasabi niya rito, sa kanila, itong mga nanggugulong ito ay meron silang ibang ebanghelyo and are turning to a different gospel. So, mga kapatid, kung sa panahon ni Apostol Pablo, meron ng ibang mabuting balita, lalo na sa ating kapanahunan. And this gospel is illegitimate. Meron ako masasabi rito sa aking hinagap sa kabuuan ng Biblia
lalo na sa New Testament o sa panahon ng New Covenant, alam ko na kung ano ang tinutukoy ni Pablo na ibang ebanghelyo. Nababanggit niya yan. At makikita natin ang bigat ng damdamin ni Apostol Pablo sa bagay na ito. Alam niyo, itong verse 6 ay ginagamit din ito ng marami. Kasi yung salitang grace, ang interpretation ng marami ay yung interpretation ng mundo. Ano yon? Unmerited favor. Mga kapatid, ang daming ibig sabihin ng grace sa Biblia, hindi lang yung iisa na hindi rin unmerited favor yun sapagkat kailangan mong sumampalataya bago mo makamtan ang biyaya ng Diyos doon sa Ephesians 2:8 and 9. Nakukuha po ba ninyo? Now, itong ebanghelyong ito ay hindi po pwede. Sisirain niya yung totoong ebanghelyo. At diyan ay makikita natin na kailangan din nating ingatan yung ating ebanghelyo. Actually, pag nagturo ako o yung aking ginawang pagtuturo tungkol sa kaligtasan, ay ipinapaliwanag ko muna yung totoong ebanghelyo. It is the true gospel when it talks about the real problem of humanity. Christ came to save us from our sins. Pero ang mga ebanghelyo sa ating kapanahunan ay si Kristo ay bibigyan ka ng maginhawang buhay, katugunan ng iyong mga problema. Mga kapatid, meron tayong talatang makikitang ganyan sapagkat yan ay pangako ng old. Pang-physical yun Pero pagdating sa New Covenant, pagdating kay Kristo, ang tunay na inuugat ng kanyang ginawa ay ang kasalanan. Hindi na katulad ng pangako ng Diyos, ang pangako sa old, sa new. Magkaiba na yan. Pampisikal ang old covenant, spiritual at pangwalang hanggan ang new covenant. So, itong ebanghelyong ito, sabi pa ni Apostol Pablo, is throwing you into confusion. O nga naman, di ba lagi kong sinasabi na ang ebanghelyo mo ay dapat alam mo kung saan kanya inililigtas. And pagka ginamit mo yung halo-halo, yun ang nakikita ko rito, ay yun yung tinatawag na adulterated, distorted gospel. And meron pa siyang sinabi na trying to pervert the gospel of Christ. So nape-pervert ang gospel. There is an illegitimate gospel. Nababanggit din ito sa 2 Corinthians 11:3. A different gospel, bringing a different Christ and resulting into a different spirit. Yan ang bunga ng ibang mabuting balita, ibang good news na sinasabi. Now, alam ko, excited tayo na mag-share sa ebanghelyo. But is it the gospel that empowered by the Holy Spirit? Empowered by God? O is it an unadulterated gospel? Alam natin yung sinasabi ng Romans 1:16, "For I am not ashamed of the gospel of Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation, first for the Jews and then to the Gentiles." Nangangahulugan ang tunay na ebanghelyo may kapangyarihan sa kanyang sarili. Kapangyarihan sapagkat yan ang sandata ng banal na Espiritu. It is the sword of the Holy Spirit to pierce the soul of a sinner towards repentance. Yun ang ibig sabihin nun. Ngayon, kung tinatanggap si Kristo because of a different promise, rather than forgiveness of sin, salvation from sin, yun ay perverted na yun. Pero sinasabi ko yan sapagkat karamihan sa ating kapanahunan, iba ang inaalok ng mga nais mag-akay sa Panginoon. It's no longer the forgiveness of sin because when you talk about sin, it is offensive to people. But the reality is that that is the problem of humanity. It is the sin that destroys our relationship with God. Hindi yung kasalatan, hindi yung kakulangan, hindi yung mga ibang problema. It is the sin. Kaya yun ang inuugat ng Panginoon. If you are wise enough to understand that, mga kapatid. Now, alam nyo ito, gusto kong bigyan talaga ng emphasis sapagkat
Sa kapanahunang ito ay nagiging cheap gospel ang alok ng mga tao because they offer a Christ that will answer all their emotional, their physical, their material needs. Yun ang ebanghelyo. Maganda yun, pero mga kapatid, hindi yun talaga ang focus ng pagparito ng anak ng Diyos. It is the sin that gave trouble in our relationship with God. Kaya yun ang sinesettle ng Panginoon Kristo. So, may nanggugulo eh. Anong gagawin ni Pablo? Siyempre, mag-e-expose siya. Sasabihin niya yung totoo sa kanila. Oy, iba na yan. O, di ba kayo na-offend pagka sinasabihan ko kayo na mali yung sinasabi noon? Hindi po si Pablo lang ang ganon. Maging ang Panginoon, maging ang mga ibang alagad, ginagawa nila yon. Eh kung ikaw, tanggap mo lahat. Lalo na kung merong pakinabang. Ha? Mga kapatid, maging maingat kayo. Si Pablo, hindi niya sinasang-ayunan ng mga ganon. Ay, hindi. May Jesus naman eh. Tayo, pag may Jesus na, talagang magkukumahog na tayo. Wala nang masama sa atin. By the way, mamaya makikita nyo na ang katotohanan, ang nanggugulo sa kanila, mga bahagi ng church, mga bahagi ng iglesia, mga kapatid. Punta tayo sa sinabi ni Pablo tungkol sa mga nang-iistorbo sa Galatia 4:17. The fact of disturbance number 2. 4:17 ng Galatians sabi na, those people are zealous to win you over but for no good. That they want is to alienate us from us so that you may have zeal for them. Iba ang kanilang layunin. Iba ang kanilang nais. Ang nais nila, makuha nila yung damdamin ng mga taga-Galacia at tatalikuran nila yung tama. Mga kapatid, ito naman kahit siguro tayo, siyempre pag alam natin ang tama, kung alam mo ang tama, ang problema ng marami, they will not bring you to the truth, they will bring you to the church. Yun ang nais ng marami. Kaya paramihan na lang ng member, kahit ano ang ipakain dyan. Basta dumami sila. Tayo, alam natin na ang Diyos ang nagpaparami sa kanyang iglesia. God added to His church. Yan ay sa pamamagitan din naman ng tamang ebanghelyo. So everything lies on the power of God, ang evangelism. Hindi ito sa pamamagitan ng galing natin. Though we must have to be equipped in presenting the gospel. Nang sa gayon ay maging kaaya-aya sa pandinig ng mga hindi Kristiyano. Pero mga kapatid, huwag nating haluan ng hindi tama para lang makaakay. Hindi natatanggapin ng Diyos ang ating mga inaakay. Punta tayo sa pangatlo, sa Galatia 5:10-12. I am confident that in the Lord you will take no other view. Ibig sabihin, naturuan ito ni Apostol Pablo na sana ma-realize nila na merong kaibahan yung sinasabi ng mga tao sa naunang itinuro niya sa kanila. Later on, sabi ni Pablo, kung iba na yung sinasabi ko sa inyo ngayon kaysa dun sa naunang tinanggap nyo sa akin, nasa chapter 1 yan, sabi niya, huwag niyong tanggapin. Niloloko ko na kayo. Nag-iba na ako. Mas original yung unang sinabi ko sa inyo. Mas the best yun. Eh di lalo na itong mga taong ito na meron na silang ibang ipinapangaral kaysa doon sa original na tinanggap nila. The one who is throwing you into confusion, whoever that may be, will have to pay for the penalty. Will have to pay the penalty. Mga kapatid, dito makikita natin, when you mix yung tama sa mali, tingnan niyo itong mga taong ito, hindi nila na-realize. Bakit? May tama pero may mali. Hindi nila nakikita yung kaibahan. At yan ang problema ng maraming Kristiyano. As long that they can hear a little bit of the truth, and then hindi nila nare-realize na hinahaluan ito ng lason.
Yun ang problema ng maraming Kristiyano. Why? Because they cannot detect the true from the right. Kulang sila, of course, sa guide ng Holy Spirit because they don't spend time with the Word of God. Ang level ng kapuspusan natin sa banal na Espiritu ay hindi pwedeng ilayo sa kaalaman sa salita ng Diyos. Lalo na sa ating kapanahonan at sa tagal na natin sa pananampalataya. Sinabi niya sa verse 11, "Brothers and sisters, if I am still preaching circumcision, why am I still being persecuted? In that case, the offense of the cross has been abolished. As for those agitators, I wish they would go to the whole way and emasculate themselves." Kahit ito mga kapatid, alam niyo sa atin walang problema yan because we do not mix religion with itong ginagawang pagtutuli sa Pilipinas. Walang kinalaman yan sa relihiyon. Pero pagdating sa Udyo, gagawin lang nila yan na may kinalaman sa relihiyon. At hindi nila naunawaan kung ano ang ibig sabihin nito sa kanila pagdating dito. Because that is the token of the covenant. Sa Old Covenant, yung circumcision, nangangahulugan na pumasok ka sa pakikipagtipan sa Diyos sa Old kung tatanggapin mo yung pagtutuli as a sign of your allegiance to God. Mali na yun. So sa Pilipino, walang kinalaman yan. Nakagawian lang natin yan dito sa Pilipinas, ang pagtutuli. Dahil talaga namang ikaw ay tutuyain kapag ka hindi ka nagpatuli, lalo na sa mga bata, lalo na sa matanda. But I mean mga kapatid, na dito ay merong ina-avoid si Pablo na haluan yung diwa ng tunay na bagong pakikipagtipan ng Diyos. Ganito mga kapatid everything na katuruan sa panahon ng mga apostol ay papasok doon sa tipan ng Diyos sa tao sa New Covenant. Even that gospel. Kaya nga yung tanggapin si Jesus doon sa John chapter 1 verse 12, kung titingnan niyo sa panahon ng mga apostol, tanggapin ang ebanghelyo. Because the gospel in Matthew, Mark, Luke, John is different from the gospel during the times of the apostles. Ang ebanghelyo sa Matthew, Mark, Luke, John, si Kristo ay dumating na o ang Mesiyas ay ipinanganak na. Samantala, sa panahon ng mga apostol, of course kasama na si Kristo ay dumating na, pero hindi na yan maihiwalay doon sa siya ay nagdusa, siya ay pinatay, ipinako sa krus, siya ay muling nabuhay at umakyat sa langit. Malala ko yung sabi ng 2 Timothy 2:8. Remember Jesus Christ, raised from the dead, descended from David. This is my gospel. So hindi na binabanggit yung Mesiyas ay dumating na. Yun ang kaibahan mga kapatid. Kung hindi natin alam yan, mahuhulog tayo sa maling ebanghelyo. Kasi malaki ang ibig sabihin ng siya ay namatay, siya ay inilibing, siya ay muling nabuhay. Ang kanyang kamatayan ay nagpapakita ng bigat ng kasalanan at yan ay hinihiwalay ang tao sa Diyos. Yung kanyang kamatayan. Yung kanyang pagkalibing, bakit ba kasama yon sa mabuting balita katulad ng sinasabi ng 2 Corinthians 13, 1-5. Kasi may ibig sabihin yon. Yung tayo ay inilibing pagdating sa bautismo sa Romans 6:3-4, we were therefore buried with Him through baptism into death in order that Jesus Christ was raised from the dead, we too may live a new life. Kailangan ay mamatay tayo sa ating mga sarili, mailibing yung ating lumang pagkatao para tayo ay muling ibabangon sa kapangyarihan ng Diyos para sa bagong buhay kay Kristo. Pero alam natin, ang pagbabautismo ay na-pervert na. Wala nang gaano yan, wala yan. Hindi ka pumapasok sa tipan sa Diyos. Meaning, pati yung tipan sa Diyos ay
adulterated na, perverted na, wala na. Problema yan ng mga nagtuturo sa Biblia na pinipili nila yung madali. Kasi hindi sila makakuha ng kanilang trupeo. Pag hindi nila inalis yung mga yon, bibigyan nila kaagad ng obligasyon yung mga sumasampalataya. Sinasabi ko nga, hindi ka pa sumasampalataya sa Ebanghelyo kung hindi ka nagsisi at nagpabautismo. At hindi ka pa tinanggap ng Diyos, kahit tanggapin mo si Jesus ng paulit-ulit, dahil sa New Covenant, kailangan ng Diyos ang tumanggap sa iyo. Yun ay gagawin ng Diyos. Pangako niya yon, when we believe, repent, and be baptized. Pagdating sa ginawa natin yan, ay ang Diyos naman ang magseselyo sa kanyang tipan sa atin, aangkinin niya tayo sa kanya sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu dahil kailangan natin yon sa ating pamumuhay sa Diyos. Ang banal na Espiritu ang highlight ng New Covenant. Pag wala ang isang tao niyan, wala siyang magagawa sa karya ng Diyos. At yan ang unang-unang sinira ng kaaway, ang tungkol sa kapanganakang muli, tungkol sa pananahan ng banal na Espiritu, sapagkat inalok niya ng mas madali, kaaya-aya, ang marami sa pamamagitan ng ibang mabuting balita. Tanggapin mo si Jesus. That's not it. And so, makikita natin yung mga nanggugulo. Punta tayo sa pang-apat na sinabi ni Pablo tungkol sa mga nanggugulong ito. Galatia 6:12. Those who want to impress people by means of their flesh are trying to compel you to be circumcised. The only reason they do this is to avoid being persecuted. Itong mga nagtuturo sa kanila ng tungkol sa pagpapatuli ay para walang masabi ang tao sa kanila. Dito natin makikita, mga kapatid, pagkaduwag ang Kristiyano, hindi yan kaaya-aya sa Diyos. Kasi ang dami niyang kompromiso na gagawin. Kaya naman hinahaluan nila yung turo nila kasi mayroong pagkatakot sa maaaring sabihin ng tao. Hindi sila magiging kagamit-gamit. Lagi niyong narinig sa akin na halo-halo covenant, nakakatawa yon, pero yun ang epekto nun. They compromise because of, marahil ay benepisyo, because of fear. Sabi ko nga lagi, kaya nga pagdating sa Revelation 21:8, sinabi doon na malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Yan ang unang mention. But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, kung titingnan niyo, sabi ng Panginoon, their place will be in the fiery lake of burning sulfur. Pag duwag ka, hindi ka uubra sa paglilingkod sa Diyos. Kaya ganito si Pablo, mga kapatid. Hindi siya takot na, kasi dapat iniisip din natin sa Diyos tayo mananagot sa ating mga ginagawa. Ang Diyos ang ating pinaglilingkuran, hindi ang mga tao. Hindi tayo kumukuha ng karangalan sa atin, hindi tayo kumukuha ng thumbs up ng mga tao dahil ang Diyos ang ating ninanais paglingkuran. So, yan ang mga nang iistorbo, nang gugulo sa pananampalataya ng mga Hudyong ito. So, nakita nyo yung damdamin ni Apostol Pablo? Ngayon naman ay obserbahan natin yung kanyang tono. Mahalaga itong mga ito. Yung tono niya, yung attitude niya, yung mga sinasabi niya sa kanyang pagsasalita o mga pagsusulat. By careful observation of the author's tone, words, arguments, disagreements, confrontations, and manner will help us to imagine or picture the conceived purpose of the author. Doon natin mabubuo sa mga salita ng sumulat. Huwag kang lalayo doon sa mga sinasabi ng sumulat. Nandun ang kanyang layunin. Ang dahilan niya, makikita sa kanyang mga isinulat. So, titingnan natin. At ang tawag ko rito ay Paul's tone. Paul's tone number 1. Galatians
1, 6 to 9. Kung makikita nyo, kanina ginamit natin yung 6 to 7, ngayon ay idinagdag ko yung hanggang 9. I am astonished that you are so quickly deserting the one who called you to live in the grace of Christ and are turning to a different gospel, which is really no gospel at all. Evidently, some people are throwing you into confusion and are trying to pervert the gospel of Christ. But even if we or an angel from heaven should preach a gospel other than that, the one we preach to you, let them be eternally condemned. Let under God's curse, pakasumpain siya ng Diyos. As we have already said to you, so now I say again, if anybody is preaching to you a gospel other than what you accepted, let them be under God's curse. Tingnan niyo ang tono ni Paul. Sa tingin niyo, sinasabi niya na nakangiti. Baka nakangisi pa sa galit. Yan ang tono ni Pablo. Ibig sabihin, hindi siya natutuwa sa nangyari sa mga mananampalatayang ito. Hindi siya palangiti sa ganitong kalalagayan nila. Sabi niya, kahit nga kami o mga anghel sumpain, ay grabe ano po. Ganito pala ang damdamin ng mga tao na seryoso sa Panginoon. Ulitin ko yun ha. Ganito pala ang damdamin at ang pananalita, ang tono ng mga seryoso sa katotohanan ng Diyos. Lagi kong nababanggit yung mga komedyante sa church, yung mga preacher, mga bulero, kalimitan ay nagiging mga negosyante. Once na meron itong mga halo-halo mga ganon, mga kapatid, because they have a different objective in your life. Marami akong kilalang ganon. Mabait sila! Pero si Pablo hindi mabait sa ganyang mga kalikuan. Mabigat siya manalita. Sumpain siya. Bawal ngang magsalita ng ganon. Di ba sabi na aklat ng Roma? Do not curse. But he is not cursing them. He knows na ito ang sasapitin ng mga nagdadala ng ibang mabuting balita. Gusto niyo bang sumpain? Magdala kayo ng ibang mabuting balita. Maghangad kayo na magdala ng tao sa church, hindi sa Diyos. Yan ang ibig sabihin yan. When you bring people into your church and not to Christ, use a different gospel. When you use a different gospel, it will bring curse in your life at the end, mga kapatid. Sa ngayon, ikaw ay tatanggap ng parangal pag nakapagdala ka ng tao sa church mo, pero hindi sa Panginoon. Mabigat kasi mga kapatid ang maling ibanghelyo. Pag iba yung na-impart mo sa isang tao, i-impart niya yan, kita niyo mga kapatid, yan ay tuloy-tuloy na, mahabang proseso yan. Hanggat hindi nagsiseryoso ang isang tao sa Panginoon, hindi yan makakatuklas ng katotohanan. Nagsiseryoso naman ang tao sa Panginoon pag nakakaranas na ng problema. Kaya, ito yung sinasabi ko sa inyo, kai-introduce lang ni Pablo ang kanyang sarili, biglang nagalit. Ano ba itong nababalitaan ko sa inyo? Kakagulat naman kayo. Agad-agad kayong umaalis, linilisan ninyo yung katotohanan. Nakapakinig lang kayo ng ibang mabuting balita, masarap pakinggan. Pag binasa nyo ito hanggang 11, makikita nyo na yung ibang mabuting balita is a man-pleasing gospel. Binanggit yon. Kaya nga sabi ni Pablo sa verse 11, if I am still trying to please man, I cannot be a servant of Christ. Sa mga naghahangad na mabigyan ng kaluguran ang tao, hindi ka pwedeng lingkod ng Diyos, lingkod ka ni Satanas. Mabigat yan mga kapatid. Dahil yan ang totoo. Mabigat yan. Huwag nating ngingisian ang mali. Ang ibang mabuting balita, nakakapagdala yan ng eternal consequence. Sa ngayon, kagagalitan ka lang ng tao, kamumuhian ka lang ng tao, pero sabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, subalit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa sa lawa ng apoy.
Tingnan natin itong number 2, tono ni Pablo sa pangalawa. Galatia 3:1-5. Galatia 3:1-5. You foolish Galatians, who has bewitched you? Before your very eyes, Jesus Christ was clearly portrayed as crucified. I would like to learn just one thing from you. Did you receive the Spirit by the works of the law, or by believing what you heard? Are you so foolish? After beginning by means of the Spirit, you are now trying to finish by means of the flesh. Have you experienced so much in vain? If it really was in vain? So I ask, does God give you His Spirit and work miracles among you by the works of the law, or by believing what you have heard? Mga kapatid, ang bigat na nitong sinasabi ni Pablo. Mga hangal kayo. Hindi ko lang alam kung pareho ito ng sinabi ng Panginoon doon sa mga nagsasabi sa kanyang kapatid, mga hangal. Hangal kayo. Foolish is endangered in hell. Pero alam ni Pablo ang kanyang ginagawa. Nandoon ang kanyang damdamin. Number 1, mga kapatid, tinitingnan ko ito at sinasabi ni Pablo, tumanggap kayo ng Espiritu ng Diyos, ganyan ang gagawin nyo. Bababa kayo doon sa kautusan? Hindi niyo ba kaya yung batas ni Kristo? Now, isang bagay pa, mga kapatid, sa mga panahon ng mga apostol, hindi sila mapakali hanggat hindi nila obvious na alam na bumaba ang banal na Espiritu sa mga mananampalataya. Obvious yun sa kanilang kapanahunan. Pero later on, mukhang nagda-die down ang banal na Espiritu, pero nabigyan na tayo ng mga halimbawa eh. If we just believe in the complete Word of God, mga kapatid, na ipinipresenta sa atin ng New Covenant, na sinabi doon, believe, repent, be baptized, and then tatanggap tayo ng banal na Espiritu, hindi naman nagsisinungaling ang Diyos eh. Lagi kong kinukot yung Luke 11:13 na ipinangako ng Diyos ang banal na Espiritu. Gustong-gusto niya itong ibigay sa tao. Basta sumunod ka lang. You must have to be obedient of the gospel. And then, God is not a liar. So, yan ang bigat ng tono ni Pablo. Hindi po siya natutuwa sa ginawa o nagagawa o nangyari rito. Bali, dalawa yung pinapagalitan niya. Ang mga mananampalataya na alam niya na tumanggap ng banal na Espiritu, nagpadaya sa mga walang Espiritu. Yun ang totoo. So do not be fooled, mga kapatid, na once na nakakapag-present ng maganda sa atin ay okay na. Dito sa tone number 3, Galatians 4:8-11. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not God's. But now that you know God, or rather known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable principles? Miserable forces. Do you wish to be enslaved by them all over again? You are observing special days and months and seasons and years. I fear for you. Diyan makikita natin na pati yung mga obserbasyon, yung mga celebration ng mga Hudyo, tinanggap ng mga mananampalatayang ito. Naging kabigatan sa kanila. Kailangan nilang pumunta sa Jerusalem. No. Nagpaparinig lang po ako doon sa mga nagpupunta sa Israel para sabihin nila mas spiritual sila to observe with the Jewish people. Yun ang ginagawa ng marami. Hindi ko pinagbabawal ang pagpunta sa Israel, mga kapatid. It will be a great learning for a person to go to Israel. Marahil. Hindi ko alam. Pero huwag ka pupunta doon kung hindi ka palabasan ng Biblia dahil maraming binabago ang kaaway sa mundong ito. So, ito naman ang problema nila. Kahit lang yung pagse-celebrate ng mga sineselebrate ng mga Hudyo, nagagalit si Pablo. Bakit naman? Yan ay kung ipinapalagay mo, nagiging spiritual ka, nagiging tama ka by observing those celebrations of the Jewish people, wala.
Si Pablo na ito, Hudyo ito, mga kapatid. Dapat siya yung unang-una. Kaya lang, dahil alam niya na ito ay mali at inaakala ng mga tao ito na ito ay mas spiritual kaysa doon sa huwag nilang gawin, ayan. Sabi niya sa verse 11, I fear for you that somehow I have wasted my efforts on you. Sa mga matagal nang nakikinig sa akin, pwede kong sabihin ito sa inyo, that somehow I have wasted my efforts on you. Sinasabi rin yan ng mga totoong lingkod ng Diyos. Sayang! Sayang ang nakikinig ka ng salita ng Diyos. Lagi kang nandyan. Pero, hinahalu-haluan mo. Yan ang sinasabi ni Pablo. Hindi nila alam. Ibang-iba yung Kristyanismo sa Judaismo. Punta tayo sa pang-apat. Malapit na tayong matapos, mga kapatid. Tone number 4. Galatians 5:1-4. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Ano sinasabi niya? Yoke of slavery. When you put yourself under the law, pag under the law, mga kapatid, meaning the entirety of the provision of the old covenant ang tinutukoy niya. It's not only the law, kundi lahat ng mga katulad niyan, mga celebrations na yan, it becomes a slavery. Why? Sapagkat pag ikaw ay pumasok sa bagay na yon, hindi pwedeng piliin nang makipagkasundo ang Diyos sa Israel. Hindi ka pwedeng mamili dyan. I-apply mo lahat yan sa buhay mo. Ganon din sa New Covenant. If we have entered into the New Covenant, hindi natin pwedeng piliin, hindi rin natin pwedeng halu-haluin. Kaya yung mga pinaghahalo-halo ang Old and New Covenant, mananagot kayo sa Panginoon. Hindi ka naman kasundo dun sa Old. Dito tayo sa New bilang kabahagi ng Iglesia ng Panginoon. When you use those laws in the Old Testament, claiming all the blessings in there, kasama yun eh. Hindi ka naman pinangakuan ng Diyos dun. Bakit mo aangkinin? Tayo ay na kay Kristo. And the provisions of the New Covenant are the laws of Christ and the promises of the New Covenant. So sabi niya rito, mark my words. Padamdam. Mark my words. I, Paul, tell you that if you yourself be circumcised, Christ will be of no value to you at all. See? Sila, mga kapatid, again, hindi tayo kasama rito, maliban na lang kung sa pangalan ng relihiyon ay magpapatuli ka para pumasok ka sa pagiging spiritual at tipan sa Diyos. Pero hindi yan para sa atin. I believe na hindi kayo nagpatuli dahil lamang sa relihiyon. Kundi sa kanila, may nagtuturo sa kanila na magpatuli kayo kasi kailangan nyo yan. Hey, yan yung sinasabi ko. When you apply that, you have taken the entirety of the covenant to yourselves. At ang totoo pa, kahit anong bahagi ng kautusan, hindi mo pwedeng i-apply sa'yo. Bakit? Kasi sabi ng James 2:10. James 2:10, for whatever or whoever keeps the whole law and yet stumbles at one point is guilty of breaking all of it. Ano ibig niya sabihin? Ang ibig niya sabihin, mga kapatid, okay, sumusunod ka sa kautusan sa lumang tipan. Pero, yung iba hindi mo ginagawa. Yung iba, lumalabag ka. Doon, hindi uubra sa yung dugo ng Panginoon kung doon ka umaasa sa pagsunod sa kautusan. Ang asahan mo, yung pantakip sa kasalanan mo, dugo ng hayop. That is the law. And so, the whole world is under curse because of the law. Galatians 3:13. So, pag pumasok na sila rito, pag nagpatuli na sila, they have entered into the old covenant. Na ibig sabihin, they will rely
on observing the law for their righteousness. Verse 3, again, I declare to every man who lets himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law. Pag nagpatuli ka na, obligado ka na sa lahat. Babalik ka doon sa bakit? Sabi niya sa verse 4, you who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. Nahiwalay na kayo kay Kristo. Now, babalik ka na doon sa gawa ng tao. Because you have been alienated from Christ and have fallen away from grace. Wala na yung biyaya ng Diyos sa iyo kasi nandun ka sa kautusan. Hindi mo pwedeng pagsabayin yung law and grace. Yung dispensation ng law, ng dispensation ng grace, magkaiba yan. So hindi mo pwede. Kaya, again, mga kapatid, ito ay madudro natin yung conclusion sa atin. Pero hindi ako nagsasara dyan. Ako ay gumawa ng conclusion ko. Pwede niyong tanggapin, pwede niyong baguhin. Hindi naman ako ganun kagaling sa English. Pero dahil doon sa ating nakita, sa ating observation, inductive observation, doon ko tinignan, I can say niya ito, the purpose of the letter to the Galatians. Sinabi ko ganito, Judaizers have infiltrated the Galatian churches and the believers have abandoned what the Apostle Paul taught them about Christianity. When Paul heard this, he wrote to remind them of the seriousness of what they have done in their faith in Christ. Seryoso. Mga kapatid, si Pablo sa kanyang layunin sa mga taong ito. Ulitin ko itong purpose na sinabi ko. Judaizers have infiltrated the Galatian churches and the believers have abandoned what the Apostle Paul taught them about Christianity. When Paul heard this, he wrote to them to remind them of the seriousness of what they have done in their faith in Christ. Seryoso. Mga kapatid, si Pablo ay hindi gumamit ng magagaan na pananalita sa mga taong ito. What do you expect? Sa mga tunay na lingkod ng Diyos, bobula-bulahin kayo? No! Kung si Kristo rin ang gawan mo ng ganito, I believe, baka matindi pa siya kay Pablo. But through this man of God, who is filled with the Spirit of God, makikita nyo, parang itong bagay na ito na ginawa niya rito sa mga taga-Galacia. Ito yung nakita ko sa mga taga-Hebreo. Ganito rin ang tono ni Pablo. Ang dami niyang warning doon. Huwag kayo aalis. Yun, hindi pa sila nakakaalis. Ito, tinanggap na nila yung mga ilang katuruan ng mga Judaizers na ito. Yan po. Mula rito mga kapatid, dito sa ating na-draw na conclusion o kaya ay purpose ng sumulat. Sabi ko rito, if that is the case, we can now study the book with a guide to help us understand that Judaism is different from Christianity and that the Old Covenant and the New Covenant are distinct and should not be mixed. Otherwise, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, kung si Pablo ang kaharap nyo, the same tone, the same words, the same anger ang mararanasan mo sa kanya. I believe Paul has the heart of God. He has the heart for genuine and pure faith in Christ na dapat ay makamtan din natin. So nawa itong naibahagi ko sa inyo ngayong gabi ay makakatulong sa inyong pag-aaral sa mga aklat na ito. Malala nyo, itinuro ko sa inyo sa aklat ng Hebreo, Hebrews chapter 13, on how to do textual outlining. Dito, magagamit nyo rito sa itinuro ko ngayong gabi sa inyo.
Nawa mga kapatid, and I am willing, always willing, to help you. Basta mag-present kayo ng trabaho sa akin. Pakita nyo sa akin, I am doing this. Hindi kayo mawawalan ng message na ibibigay sa inyong mga Bible study group, sa inyong mga tinuturuan o kaya sa iglesia ng inyong hinahawakan. Nawa po ay makatulong itong bagay na sa inyo, binahagi ko sa inyo mga kapatid. Huwag kayong magsawang mag-aral sapagkat ito ay napakahalaga sa inyong pananampalataya. Ang biyaya ng Diyos ay sumagana sa atin. Nawa patuloy na maranasan natin ang kapayapaan at pag-ibig ng ating Ama. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa.